touching the place. Oh, we just bless you, Lord. Lift your hands, utter praises. Open your mouth and bless the Lord. 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 Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord. Bless the Lord. Bless the Lord. Lord, oh my soul. The people of God, bless the Lord. Bring it, Joel. The presence of the Lord is touching the place. Hallelujah. Bless His holy. Everywhere, let us bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, my soul, and all that is within me. The presence of the Lord is touching the place. Bless His holy. Let the people of God be heard. Bless the Lord. Love Him today. Love Him today. Bibigyan ko po kayo ng ilang saglit to have your moment with God in prayer. Feel free to pray everywhere. Bless you po ang kanyang asawa. Somebody is praying para sa kanyang asawa. Lord, make a way, Lord. May sakit right now, Lord. We pray that you will intervene. To release healing in life for the family. Somebody experiencing pain sa kanyang shoulder. And right now, I take authority over that pain in the name of Jesus, and I rebuke that sickness in that pain in that shoulder. And I lose healing. Hawakan niyo po yung bahaging may sakit. And just, I lose healing and life in this place in the name of Jesus. And we bless the Lord for the last time. The people of God, bless the Lord. Bless Him. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy. Bago po ako magsimula, gusto ko po magsimula tayo ng panalangin. Can you grab someone on your left at i-bless niyo po siya ng inyong panalangin? Sige po. Kumuha po kayo ng prayer partner in this place and you bless him or her with your prayer. What powerful gesture. Let's pray. Oh, the anointing is touching the place. Oh, the anointing is touching the place. The presence of the Lord is touching the place right now. Thank you, Lord. Oh, we just love you and bless you today. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hear our prayers today, Lord. Hear our prayers in this place. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak, given the preaching of your word. I, thy servant, ito your cross, O Lord. Bless your people again. Look unto us with favor. Do not allow a single soul to leave this place untouched, Father.
Pagpalain niyo po inyong mga anak. Maluwalhati ka po at maparangalan, aming Diyos. Sa ngalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. 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 Wow. Can we just sing one song? The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord. Come on. John chapter 9, verse 30. Hebrews chapter 10, beginning verse 15 to 18. Ito po ang mga salita ng Diyos. John chapter 19, verse 30. When he had received the drink, Jesus said, sabay-sabay po tayo, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up his ghost. Pakiulit po natin, 1, 2, 3. When he had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up his spirit. Hebrews chapter 10, beginning verse 15 up to 18. Sabay-sabay po natin basahin. The Holy Spirit also testifies to us about this. This he says, "This is the covenant I will make them after that time, says the Lord. I will put my laws in their hearts, and I will write them in their minds." 17. Ulitin po natin yung verse 18. 1, 2, 3. And where this has been forgiven, there is no longer any sacrifice for sin. Yung Diyos po magpala ng kanyang salita, pakipagkakapak po. Yan. Nakakapag po tayo sa Lord. Yes, Lord!
pansamantala. Ngayon pong umaga, allow me to talk and share with you a short message entitled, It is Finished, Paid in Full. Mayroon daw pong takot ang tao. One of the worst fear is to die before our time. Unang-unang takot daw unang tao ay mamatay too young or too soon. Madalas, pagka dumadalaw po ako sa mga patay, narinig ko po yung mga remarks ng mga tao. Sabi nila, napakabata pa. Ang dami pa sigurong pangarap na dapat ay ito pa rin. Ang dami pa sigurong mga ambisyon na gusto niyang gawin pero namatay siya ng maaga. I heard that again and again pag pupunta po ako sa service. Siguro ito yung takot ng marami sa atin, to die with our work unfinished. Sasabihin mo, parang marami pa siyang dapat gawin. Parang marami pang mga pangarap gawin. Kamakailan po, ang sikat na si Michael Jackson ay magkakaroon ng concert many years ago dito sa London. At ang title po ng kanyang concert sa London ay This Is It. Pero bago po nangyari yung concert, ay na-heart attack po si Michael Jackson. At the age of 50, walang naniniwala na mamamatay siya. And no one plans to die at the age of 50. Siguro wala naman nagpaplano na mamamatay ka sa edad na 50. At napanood po ng buong mundo yung kanyang libing. Milyon-milyon ang nakapanood at inaabangan yung kanyang libing. And then, natapos na po yung kanyang kwento. At marami po akong narinig ng mga komentaryo. Sabi nila, sayang. Nasa peak ng kasikatan. Sayang. Alam niyo po, nung mamatay ang Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, hindi po niya sinabing, I tried and wasn't able to do it. Pinilit kong gawin ng lahat, pero hindi ko nagawa. Hindi po yun ang sinabi ni Jesus. Hindi rin niya sinabing, I am finished. Tapos na ako. Hindi po yun. Ang pinakamasakit po kasi, pag narinig ko yung iba at nagtuturo, na iba yung pagkaintindi. Mahirap po yung ganon. Ang isa sa pinakamahirap sa daigdig na ito, ay yung misunderstood ka sa sinabi mo o sa ginawa mo. Are you listening? Lahat po tayo rito na misunderstood na tayo. Siguro one time, pag-uusapan natin next month yan, may topic po tayo at the crossroad. Pag-uusapan po natin yung mga misunderstanding, mga temptation. Mahirap pa misunderstood. Malungkot isipin na sinabi ni Jesus, it is finished, may iba't ibang interpretasyon po ang tao. Pero Pastor John, ano nga bang ibig sabihin ng word na tetelestai, it is finished? Tatangkain po natin interpret ngayong umaga. So, samahan niyo po ako, babaybayin natin, we will try to look back, sisilipin natin pabalik, bago sinabi ni Jesus yung it is finished, dapat alam natin ano yung pinanggalingan ng kwento ng it is finished. So, let us try to answer the question. Number 1, introductory comments, what did Jesus come to accomplish? Dapat masagot natin yung tanong na, bakit pa naparito si Jesus? Why He left His home in glory? Doon ka dapat magsimula. Bakit niya iniwanan ng langit? Ano ba talaga ang gusto niyang gawin sa daigdig? Of course, mahirap po kasing interpret. Kung hindi si Jesus ang mag-interpret, dapat hayaan muna po natin ang salita ng Diyos. Pag tinanong natin si Jesus sa Bible,
Bakit siya naparito? Ilang mga verses kinukonsider natin statement verses ni Jesus. Mark 10:45, kayo po ang bumasa, 1, 2, 3. Or even the did not come to be served, but to, ito po yung dilaw, and to give. Pag i-interpret ko po yan, sinabi ni Jesus na parito ako hindi para paglingkuran, kundi maglingkod at ibigay ang aking sarili bilang pantubos at pambayad sa kasalanan ng tao. Medyo, bakit siya naparito? Hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod at ialay ang kanyang sarili bilang pantubos sa kasalanan ng tao. Medyo malinaw na. Ito po, another very powerful statement of Jesus. Luke 19 verse 10. Pakibasa po, 1, 2, 3. Came to seek and... Siguro po ito malinaw na malinaw. Ang context po nito, nandun po siya sa bahay ng isang lalaking nagangalang Zacchaeus. Kinamumuhian ng lahat, rejected by men, and yet pumunta si Jesus. At nung araw na yon, na pumunta siya doon, nagbagong isip sila itong si Zacchaeus. At sabi, Lord, kung nakadaya ako ng minsan, ibabalik ko ng 4. At ang sabi ng Panginoon, dumating ang kaligtasan sa tahanang ito. Sapagkat naparito ang anak ng tao to seek and to save. Pagkasabi ko, to save what was lost. Again, related po sa Mark 10, naparito ang anak ng tao upang iligtas, hanapin at ililigtas ang napapahamak o nawala. So sa kaisipan pong yun, may isip natin, ito ba talaga ang dahilan bakit nagpunta si Jesus? Ang sagot ko po, yes. Naparito siya upang tayo po'y magkaroon ng kaligtasan. Sa madaling salita, kailangan natin ng tagapagligtas. Say amen. So yun po talaga. Maging si Jesus, may mga words siyang binabanggit, mahirap interpret. Halimbawa, dito po sa Mark 10:38, dito po pumuposisyon si James at si John kasi akala nila itatayo yung literal kingdom. Kaya sabi ni James at John, Panginoon, pag nagahari ka na, pwede bang si John sa kanan, ako sa kaliwa? Pero sabi ng Panginoon, can you drink the cup I drink and to be baptized with the baptism I am baptized with? Sabi niya, iinom niyo ba yung saro na iinumin ko? Gusto ko po lang ipakita na ang Panginoong Jesus po, very clear sa Kanya, na may sufferings at meron siyang saro na dadaanan. Nasa isip niya yon. John 12:50, sabi niya, but I have a baptism to... Sabi niya, how distressed I am until it is completed. So ang Panginoong Jesus po, nasa isip at puso niya po lagi, yung pagliligtas ng tao, yung mangyayari sa krus, hindi po yan nawala. Hindi po yan natanggal sa isip niya. Laging nasa puso ng Panginoong Jesus yan. Ito pa po, wala po sa outline. Babasahin ko po ito. Alam niyo po ito. John 1:29. Para masagot lang yung tanong na, what did Jesus come to accomplish? Ito po ang unang description ni John the Baptist kay Jesus. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, kayo po. Pakilakasan po. 1, 2, 3. Sabay-sabay. Look. Tingnan niyo po. Sa pagkakataong ito, matagal nilang hinihintay ang pagdating ng Messiah. Pinakilala siya ni John the Baptist as the Lamb of God. Who takes, yun po ang powerful, who takes away the sin of the... Sino ang papawi ng kasalanan ng sanlibutan? Nandito ngayon, sabi niya, yung nakatayong yan. Yan yung Lamb of God. Tumingin po kayo kay Pastor Joey. Hindi po mga Hudyo. Yung salitang lamb, masyadong bibig sa kanila yun. Sapagkat lahat ng Hudyo ay required na magdala ng lamb at magpatay ng lamb at dalhin sa prisyon sapagkat alam nilang may lamb na papatayin at ititigis ang buhay at dugo para siya mapatawad sa kasalanan. So yung word na lamb, pamilyar po ang mga Hudyo dyan. Kaya nung ipinakikilala si Jesus, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. Powerful po yun. Narito ngayon ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So ito po, ipinakikita ko po sa inyo, si Apostol Pablo, sumulat kay Timoteo, 1 Timothy 1:15. Tingnan niyo po. Christ Jesus came into the world to save sinners. 1 Timothy 1:15. Ano ba ang sabi ko? Sabi po, here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Pakibasa po, kayo po. Christ
came. Pakisabi po, came. Ito po, diretso. Into, bakit? To save sinners. So pag tinatanong tayo, anong interpretasyon ng tetelestai, it is finished, madali mo maintindihan kung naiintindihan mo ang purpose ni Jesus, bakit siya nagkatawang tao. Hindi ka magkakamali kung alam mo bakit si Jesus ay nagkatawang tao. At yan po ay para maging tagapagligtas. Mismo yung Matthew 1:21, bakit ang pangalang Jesus ay Jesus? Tingnan niyo po, Matthew 1:21. Ang pumipili po sa lumang tipan ng pangalan ng isang ama, ay ng anak ay ama. Kay Jesus, ang pumili ng kanyang pangalan ay ang kanyang ama, inasabi sa angel. Anong pangalan ay bibigay ni Maria at ni Jose? She will give birth to and you are given him the name Jesus. Pakiulit po, Jesus. Isang beses pa po. Jesus. Yan po yung English. Tinatawag din siyang Yeshua. Tapos, because He will His people from their sins. Hindi ka pwede magkamali. So ito po gusto kong i-establish muna kasi mahirap interpret yung it is finished kung hindi mo naiintindihan yung purpose ni Jesus. Dalawang bagay po muna. One, si Jesus Christ po, He knew without any shadow of doubt that He was sent by His Father. Pakisabi po, He was sent by His Father. Yun po, walang duda, si Jesus, aware siya na pinadala siya ng kanyang ama. Tama, pakiclick mo lahat ina yan. Pakita po natin muna, baka sabihin natin si Pastor Joey panayang quote ng verses eh. Importante yun. John 7:29. Sabi po nito, I know Him for I am from Him and He, pakisabi po, He, si Jesus Christ po, alam niya sino nagsugo sa Kanya. Sinugo siya ng Kanyang Ama. Importante po yun. Kasi, at the end of the day, haharap siya sa Kanyang Ama, habang nakabayubay, kinakausap niya ang Ama nung sinasabi niyang tetelestai. Yun ay ina-address niya sa Kanyang Amang Diyos. Kung naiintindihan po naman mag-i-interpret yun. So, importante yun. Una po yun, He knew without any shadow of doubt that Jesus, He was sent by His Father. Pangalawa, He knew that He had been sent to do. Meron po siyang gagawin. At yun po ay ang pagliligtas ng makasalanang tao. Importante po yun. So balikan natin yung outline nila, yung introductory comments. One, pakita natin yung statement ni Jesus. Punta po tayo ngayon. Ngayon, ang problema po, as I have said, medyo guguluhin ko yung isip niyo ng konti, lalo na yung mga natutulog para magising. Para maintindihan natin, kailangan maintindihan po natin, as I have said, ang pinakamahirap po, ma-misinterpret ng tao yung ginawa. Si Jesus Christ, 2,000 taon na ang nakaraan, maniwala po kayo, maraming tao po, hindi naintindihan ng nangyari sa krus. Patutunayan ko po yan. Hanggang ngayon, one, sa natural eye, ang kamatayan ni Yesu Cristo sa krus ay isang kabalbalan o kamangmangan sa Tagalog. Basahin natin, 1 Corinthians 1:23. Sabi ni Apostol Pablo, we preach Christ crucified. Pakibasa po, mukhang ala akong kausap, isang katikisuran, a stumbling block to the Jew, and foolishness to the Gentiles. Alam ni Pablo na pag tinuturo niya ang preaching ng cross, alam niya maraming Jew hindi maniniwala. Yun po yung una. Marami pong tao, ang tingin nila sa krus ng Kalbaryo ay kamangmangan. Sasabihin mo sa amin na ang kaligtasan ay sa kamatayan ni Jesus. Ayun po. Bakit kaya ang mga Hudyo tisod na tisod sa krus ng Kalbaryo? Dapat alam nating sagutin yun. Sapagkat ang inaasahan po nilang Savior ay kagaya ni David, isang militaristic, nationalistic conqueror. Ang ini-expect nilang Messiah ay kagaya ni David na magtatayo ng literal kingdom. Tingin po kay Pastor. Kaya ang dumating po sa kanilang Messiah ay hindi yung Messiah ang gusto nila, kundi yung Messiah ang kailangan nila. Ulitin ko po. Iba po yung gusto nila sa kailangan nila. Ising po ba kayo? Mukhang ala po akong kausap. Are you there? Jesus ay dumating po siya, ang ipinarubay ng Diyos na Messiah, hindi yung gusto nila, kundi yung kailangan nila. Ini-expect nila isang militaristic, nationalistic conqueror
Pero ang dumating sa kanila isang Misaya na nangangaral, nagpapagaling ng may sakit at mamamatay dahil sa kanilang kasalanan. Hindi po nila maintindihan yon. Tisod na tisod po sila doon. Hindi nila maunawaan yon. Ang inaasahan nilang Misaya nakasakay sa kabayong puti at mapagtagumpay. But eto ang isang Misaya, dumadating sa kanila, hindi pinanganak sa Buckingham Palace, sa palasyo, kundi sa pasabsaban ng mga hayop. Masyado siyang hindi naintindihan ng marami. Kaya nung dumating si Jesus at nangaral, hindi po siya matanggap na Misaya. Gising pa po tayo? Importante po yun. Kaya po medyo tisod po ang marami pag tinuturo ang krus ng Kalbaryo. Ang inaasahan nila, the Jews were looking for a Messiah who would throw up the Roman yoke. Bibigyan sila ng liberty na mismo nila ang Messiah na mamamatay sa krus at magtitigis ng kanyang dugo. Hindi po nila nakita ang ganung Messiah. Kaya ang krus, ang interpretasyon nila sa krus, kamangmangan para ituro sa kanilang may kaligtasan. Kaya hindi po siya matanggap ng maraming Hudyo hanggang ngayon. Kaya yung isang scholar sa Israel, nakausap namin ni Pastor Bobot, pinaliwanag ko sa kanya yung kamatayan ni Jesus. Sabi niya, nagli-lecture ako, hindi ko naintindihan yan. At pagkatapos po namin ipaliwanag sa kanya, sabi niya, nagbago ako ng pananaw. Ba't ko ba kayo nakausap? Hindi po nila naintindihan. Sabi ko, lahat ng larawan sa lumang tipan, madugo. Mula doon sa lamb na pinatay nila Moses at ipinahid. Lahat ng mga handog sa lumang tipan, si Jesus Christ yun. Picture yun ng crucified Christ. At magtitigis ng dugo because without the shedding of the blood, there is no remission for sins. So, pangalawang pananaw, pakisabi po, religious mind. Nako, ito na naman po tayo. Ako po'y taga Bulacan. Patawarin niyo po ako. Sa mahal na araw, sa Very Santo, naku po, babahan na naman ng dugo sa mga kalsada sa amin. Libo-libong tao na naman ang magpapasa ng krus. Hindi po ako lumalabas ng bahay pag ano, nagagalit po ako eh. Naiinis po, nagpupuyos yung damdamin ko, nagagalit ako kay Satanas sapagkat binulag niya ang tao. Mangmang ang tao. Sabi ko, hindi niyo naiintindihan. Meron po doon talagang napakaseryoso, nagpapasala ng krus. Tapos, puro sugat pa yung katawan. Dumadapa po yan sa mga pabasa. Pag may bumabasa, dadapa yan, hahambalusin pa yan. Habang hinahambalos, dumaan yung tricycle, nasagasaan yung kamay, binugbog niya yung tricycle driver. Hindi po yung nagbibiro, totoo po yun. Totoong kwento po yung kinikwento ko sa inyo. Totoo po yun. Pag tinanong ako, seryoso. Sa kanila po, sa religious mind, ang ginawa ni Jesus, hindi kumpleto. Ang isinigaw ni Jesus ay, it is, ang sinigaw pa niya, to be continued. Hindi naman yung sinigaw ni Jesus, di po ba? Alam niyo po, ang mga kababayan natin, napakaseryoso. Parang sinasabi nila, Lord, kulang yung ginawa mo sa krus, dadagdagan ko. Meron po akong bayaw na namatay na naging Kristiyano. Mula po sa pagkabinata niya hanggang nagka-asawa siya, basta mahal na araw nagpipinitensya siya. Kaya pag tinignan niyo po yung likod niya, naku, isang katutak po ang sugat. At hanggang isang araw na born again, yung aking bayaw, kapatid ng misis ko. At minsan tinanong ako, sabi niya, Pastor, sa Bible ba may pinitensya? Sabi ko, wala. Saan namin nakuha yun? Ewan ko. Sabi ko, wala sa Bible niyan. Walang penal sa Bible. Para patawarin ka ng Diyos, kalakad ka ng paluhod. Walang ganun sa Bible. Are you here with me? Para pagpapatawad ka, kailangan mong magpasa ng krus, maglakad mula Bataan hanggang Bulacan sa init ng araw para patawarin ka ng Diyos. Come on! It's all work of the flesh. Kung sa paniwala mo, mapapatawad ka ng kasalanan dahil nagpinitensya ka, dahil pinahirapan mo ang sarili mo. Ang tanong ko ito, gaano hirap para makatsakan ng kapatawaran? Pangalawa, gaano karaming dugo para tsak na mapapatawad ka ng Diyos? At ilang beses mo gagawin habang nabubuhay ka para ka mapatawad? To secure your forgiveness, ang sagot ko po ay, wala. Kasi kung ang tao po ay may kakayanang tubusin ang sarili niya, di sana hindi na binigay ng Diyos ang anak niya. Isang napakalaking kamangmangan, kabalbalan,
na ibibigay ng Diyos ang kanyang anak, kaya naman pala natin iligtas ang ating sarili. Are you listening? Kaya naman pala natin iligtas ang sarili natin eh. Bakit ang Diyos, ang kanyang minamahal na kaisa-isang anak, ibibigay pa sa atin? Hindi ba alam ng Diyos yun? Pangalawang tanong ng mga estudyante, wala bang ibang paraan? Ang sagot ko, wala. Dahil kung may ibang paraan, yun ang ginawa ng Diyos. Kung may ibang paraan, walang ibang paraan. Ang tanging paraan ay may mamatay at mag-alay ng kanyang buhay sa isang makasalanang kagaya ko at kagaya mo. Isang walang kasalanan, pero totoong tao, sino sa atin ang hindi nagkasala? Walang qualified sa kasaysayan ng mundo na maging Savior. Kaya ang pangalan ng Jesus ay Savior. Hindi siya naging Savior dahil nagpagdilag siya ng bulag. Tumingin po kayong mabuti. Hindi siya Savior kasi bumuhay siya ng patay. Mali pong katuruan yun. Bakit siya Savior? Sapagkat siya'y namatay para sa'yo. Sapagkat itinigis niya ang kanyang dugo para sa'yo. Sapagkat ang Jesus niya ito'y nagpasa ng hirap para sa'yo. Bakit siya Savior? Sapagkat inialay niya ang kanyang buhay para sa'yo. Maganda po yung mga himala niya. Maganda yung kanyang mga teachings. Pero ang kaligtasan ng tao ay nasa kamatayan ng Jesus. Kaya ang pinaka-importanting mensaheng maririnig ng tao ay namatay si Jesus para sa isang makasalanan na kagaya mo at kagaya mo. Wow, punta tayo sa ikatlo. Introduction pa lang po ito eh. Handa ho ba kayo sa mahabang sermon? Total mahal na araw naman, mag-meditation ko kayo ngayon. Punta tayo sa ikatlo. The enlightened mind. Pagkasabi ko, enlightened mind. Pero sa atin, na naiintindihan natin, alam natin na wala nang idadagdag sa krus. Say amen. Sa isang totoong nakakaunawa, pag tinanong ka, tingin po kay pastor, tatanungin ko kayo, was the cross enough? Tatagalugin ko po. Ang krus ba ay sapat na talaga para ka maligtas? Ang dugo bang itinigas ni Jesus para sa iyo at sa akin ay sufisyente? Kasi sa Bible, hindi na inulit. Yun po ang topic natin ngayon. Pag-aralan natin bakit ang ginawa ni Jesus sa krus ay sufisyente. Una, number one, let's try to define the definition of the word. Tingnan niyo po yung context. Pakipakita natin. Ayan, John 19:28-30. Tingin po kayo sa PowerPoint. Pansinin niyo po, ginuhitan ko ng dilaw yung mga word na napakahalaga sa interpretation. May tinatawag po kasi na context. Pakisabi ko context. Pag sinabing context, ano yung pinag-uusapan, ano yung nasa puso ng writer, ano yung nangyayari. Sabi po, it is remarkable in how it repeats one singular idea. Meron lang isang singular idea sa talatang 28, 29, 30. Ang kaisipan ay completed, fulfilled, finished. Sabi po, later knowing that all was now completed, so the scripture would be fulfilled. Jesus said, I am thirsty. When he had received the drink, Jesus said, it is finished. So sa kaisipan pong ito, tumingin po kayo pastor, anong nasa isip ni Jesus? Mula sa text, tatlo lang ang iniinugan. Doon lang umiinog yung kaisipan na kumpleto, naganap na, tapos na. Yun ang kaisipan. So iisa po yung nakapaloob. In verse 28 hanggang 29, to complete an activity. Ang ibig sabihin, sinasabi ni Jesus, natapos ko na. Kapag ang isang alipin po ay naglingkod sa kanyang maestro, ito po kasing salitang tetelestai. Next slide. Ito po ay isang everyday language. Pakisabi po, everyday language. Click mo lahat nila. Halimbawa, ako po ay isang alipin. Matapos ako maglikpit sa buong bahay, sasabihin ko sa amo ko, tetelestai. Natapos ko na lahat. So ang isang alipin, matapos niyang gawin ang lahat ng trabaho sa bahay, sasabihin niya sa kanyang amo, tetelestai, master. So ibig sabihin, ito po ay isang natural na salita na sinasabi ng kanyang alipin sa kanyang master. Kapag ang isang Hudyo ay maghahandog ng kanyang lamb, pupunta po siya sa priest, sa temple, bago ihandog, hindi ihandog yan. Titingnan muna kung may patse, may sakit. Pag iyan po hindi perfect,
Hindi po tatanggapin yan. Sapagkat ang inihandog na lamb, perfect. Pagkatao na bisita na po yan, sasabihin ngayon ng priest sa maghahandog, tetelestai. Ito po yung ginagamit din ng isang pintor. Kapag ang isang nagpipinta, natapos niya yung kanyang diboho, yung kanyang masterpiece, at tinignan niya, sasabihin niya, tetelestai. Ibig sabihin, tapos na. Yung po ang ibig sabihin ng salitang tetelestai. Sa Latin, consummatum est. Sa Griego, tetelestai, isang salita. Sa English, tatlong word, it is finished. Pero ang ibig sabihin, 5 bagay. It has been completed and remains finished. It will never need to be upgraded. Tumingin po kayo. Pag sinabi sa Bible na ni Jesus na tetelestai doon sa krus, ibig sabihin, yung pong cellphone nyo ina-upgrade eh. Di ba? Mukhang alala ako talagang kausap. Laptop, ina-upgrade. Pati yung bahay, pinagaganda, ina-upgrade. Everything, ina-upgrade. Pero pag pinag-usapan po ang kaligtasan, pag pinag-usapan sa Biblia ang ginawa ni Jesus, hindi po yun inuulit. Tayo lang naman mga Pilipino, taon-taon namamatay si Jesus eh. Nakikipaglibing pa tayo, ting mahal na araw eh. Kasi ang alam natin, si Jesus namamatay taon-taon. Alam niyo, ako ay relihiyosong pamilya. Lumaki po ako sa religious family. Ang nanay ko, naku, pag mahal na araw, huwag kang tatawa, magagalit sa'yo. Eh, mga kabataan kami, mahilig kami mag-basketball, galit na galit si inang sa akin. Kasabihin ng lapastangan ka, nagpapakahirap si Jesus sa krus. Bakit ka nagbabasketball? Pag nagtatawanan kami, nanonood ng TV, nagagalit, sabi niya, bakit ka nanonood ng TV? Lapastangan kayo! Nagpapakahirap ang Kristo. Ang pagkakaintindi ni ina, taon-taon si Jesus nagpapakahirap. Hanggang sa na-born again ako. Hanggang siya na-born again, sabi niya, hindi pala siya namamatay taon-taon. Hindi ho. Minsan lang. Ilan po sa atin ang pagkakaunawa? Eto na ngayon. Pagmahal na araw, naiiba ang buhay ng mga Katoliko, ng mga religious. Pag pumunta po kayo dyan sa Quiapo, wala pong hold-offer sa man. Walang madudukutan. Bakit? Nangingiling. Pas muna. Bakit? Patay, naghihirap si Jesus. Bakit ganun ang kaisipan natin? Kasi yun ang tinuro sa atin eh. Ang tanong, yan ba turo ng Bible? Ang sagot, hindi. Kailanman hindi. Ang kamatayan ni Jesus dapat gunitain, alalahanin. Pero yung isipin mo na ituturo mo, sa bawat misa, pinapatay mo si Jesus at binubuhay mo, hindi naiintindihan ng marami yun eh. Kaya sila may mass. Sorry po but I need to tell you the truth. Kaya kailangan nilang maghandog, araw-araw, oras-oras. Ibig sabihin, hindi tapos ang paghahandog ni Jesus. They need to offer sacrifice. And that is not the right teaching of the Scriptures. Sapagkat ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ng Panginoon, hindi mo pwedeng dagdagan. It will never be insufficient. Naniniwala po tayo 2,000 taon na ang nakaraan at tinuturo ng banal na kasulatan nang mamatay si Jesus at itinigis ang kanyang dugo. Sapat na po yun. Patunayan po natin. Tingnan po natin ang interpretasyon ng Hebrews. Ito po, samahan niyo po ako. Binasa ko po kanina yun. Let's try to see the interpretation of the book of Hebrews. Ito po, wala po akong mahabang oras. Hebrews 1-4, ang topic po niyan, animal sacrifices are insufficient. Pagkasabi po, insufficient. Ang writer ng Hebrews, ini-interpret niya, sa lumang tipan ng daming sacrifices na ginagawa. Pero ang sabi ng writer, lahat ng iyon ay hindi sapat. Patunayan natin, verse 4. Pakipakita yung verse 4. Pakipang bumasa, 1, 2, 3. Because it is, pakiulit po, pakisigawing impossible, it is for the blood of bulls and to take away sins. Ano po ang sabi? Bakit inuulit-ulit yung handog sa lumang tipan? Sapagkat ang dugo noon, dugo ng hayop, hindi perfect sacrifice. Kasi kung yun ay perfect sacrifice, isang handog lang, tapos na. Are you here with me?
Gising po ba kayo? Kaya magkahandog ng hayop, paulit-ulit, taon-taon. Ang paliwanag ng Hebrews, kasi hindi talaga napawi. Halimbawa, ito po, pag tinakpan ko po ito, natakpan lang, pero nandyan. Sa lumang tipan ng kasalanan natakpan, hindi napawi. Bakit? Dugo ng hayop eh. Pero yun, picture ng krus ng Kalbaryo. Punta po tayo sa verse 11. Another verse. I hope you're learning something. Tingnan niyo po yung verse 11. They, every, stands and his religious duties. Pakiulit po. Again and ulit-ulit. He offers the same. Ano po ang kwento sa susunod na bahagi? Which, naku, teka po, napakita yung verse. Importante yun. Which can never, pakisigaw po, never. Hindi po ini-invento ni Pastor Joey. Interpretation po yun ng writer. Ang dugo ng hayop at sacrifices can never take away sins. Ha? Isa-isahin natin. Kaya bilanggit ngayon, balikan natin yung outline nila yan. Pagdating sa verse 5, verse 10, binabanggit po na si Jesus Christ, Christ's death fulfills God's will. Si Jesus Christ, nung magpunta sa lupa at nagkatawang tao, pinulpil niya yung will ng Ama. Ano yung will ng Ama? Ang will ng Ama ay tubusin ang makasalanan ng tao sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pakita natin yung buong verse. Baka sabihin, nag-iimbento ako. Therefore, when, again, Christ, pakisigaw po yung came, Christ, ayan ho, came into the world, He said, sacrifice, offering, you did not desire. Anong dinidesire ng Diyos? But a body. Ito si Jesus. At i-offer niya yung kanyang katawan. Tingin po kayong mabuti. Verse 6, titingnan niyo rin po yung verse. Baka dinadaya ko kayo eh. With burnt offering and sins offering, you were not pleased. You see? Nalugod ba ang Diyos sa mga handog na yun? Hindi. Ito ngayon, verse 7. Here I am. It is written about me in the scroll. I have come to do... Oh God! Sino yan? Si Jesus Christ po yan. Anong will ng Panginoong Diyos? Ang tubusin tayo. Mamamatay siya para sa atin. Verse 8. Verse 8, He said, sacrifices you did not desire, nor were you pleased with them, although the law required them to be made. Verse 9, here I am, I have come to do your will. Kaya si Jesus namatay eh. Ang will ng Amang Diyos, ihandog niya yung kanyang sarili. So, lumilinaw na po. Gising po ba kayo? Tingnan po natin yung verse 14. Tatalon-talon po ako kasi tanghali na. Kakanta pa ang mga women mamaya eh. Para may oras sila. Eh, gaganda pa naman nila kanina. Because by one, tingnan niyo po yung salitang one, ilang sacrifice? By one, He has made perfect. Pakisagaw po, forever. May forever pala. Yung perfect sacrifice ni Jesus ay nagbigay ng forever na kapatawaran at katiyakan ng kaligtasan sa tao. Pakisabi po, one sacrifice! Eh, baka sabi mo, ini-invento ni Pastor yung tinuturo niya. Hindi po eh. One sacrifice. It is in the Bible. Verse 12. Tingnan niyo po yung verse 12. Binanggit din uli yung one sacrifice eh. Tingnan niyo po, when the priest had offered for all time one for may isang sakripisyo na. Kaya ang tanong, kaya pala hindi na inuulit ni Jesus. Kaya pala, kasi kung hindi po perfecto yung handog, dapat ulitin. Click mo lahat, anak. Kaya hindi niya inulit. Tandaan niyo po yung mga verses, pagdating sa bahay, guhitan niyo, basahin niyo ulit tinuturo ko, at tanungin mo, tama ba? Tama ba yung exegesis ni Pastor Joey? Tama ba yung kanyang hermeneutics? Talaga bang sufficiente na? Meron po akong karanasan. Pagkatapos ko magturo, pagbaba ko po sa pulpito, may isang kabataan, kinorek po ako. Sabi niya, Pastor, gusto ko lang i-correct yung tinuturo mo.
na ang kaligtasan ay hindi nadadagdagan. Patutunayan ko sa iyo na ang kaligtasan ay dadagdagan. Nagulat ako sa kanya. Bata lang eh. Sabi ko, sige anak, babasahin ko, makikinig ako. Anong talata? Sabi niya, 2 Peter 1 verse 5. Pakita po ninyo. So, binasa niya sa akin. Sabi niya, Pastor, tingnan mo po ito. For this very reason, make every effort to add to your tingin po niyo. Tingnan niyo po, Pastor. Add to your faith! Add to your faith! Sabi ko, anak, maganda yung binasa mo. Pero salvation ba yung topic niyan? Sabi ko, mali. Yung faith dadagdagan. Yung knowledge na dadagdagan. Pero ang salvation hindi dinadagdagan. Hindi sinabi diyan, add to your salvation. Tingin po kay Pastor Joey. Sabi ko, mali yung nagturo sa'yo. Balikan mo yung nagtuturo sa'yo niyan dahil mali yan. Pagdating sa kaligtasan, wala kayong mababasa na maidadagdag kayo sa ginawa ni Jesus. Read your Bible. Kahit pinakamagaling na theologian sa Pilipinas, yun yung nagtatanong, itanong mo sa akin, siya nagtuturo niyan. Mali ang sagot ng itanong. Kaya huwag kang magtatanong sa kanya, mali ang sagot niya. Kasi, talon-talon lang hindi binasa yung context eh. Talon din eh, pulot din eh. Sana binasa mo ang context niyan. Hindi salvation. Hindi ako nagmamarunong sa inyo. May kaunti po tayong alam. Alam natin ito. You need to add something to your faith, but not to your salvation. Salvation ay kumpleto. Ginawa na ni Jesus sa krus. 2,000 taon na nakaraan. Wala po kayong idadagdag. Pasensya na po kayo, hindi po ako galit. Excited po ako pag ganito ang topic. Because, libo-libong tao po sa Pilipinas ay papunta ng impyerno. Bakit? Sapagkat ang alam nila, ang kaligtasan ay dadagdagan. Kaya pag tinanong mo siya, are you saved? Sagot niya, I don't know. Pero kung alam mo ang salvation ay kumpleto kay Jesus, all you need to do is receive that salvation. Pag tinanong kita, sabihin mo, yes, I am saved. Dahil tinapos na ni Jesus ang kaligtasan at tinanggap ko na lang siya bilang Panginoon na tagapagligtas. Sana po mas malakas para sa Panginoon. Hindi para sa akin yung lahat. Yo! I love this. I love this. Sige po. Punta po tayo sa pangalawang puntos. Bigyan niyo po ako ng 2 araw hanggang Miyerkules Santo tayo rin. The interpretation of the word. Let's try to interpret. Kanina, kinuha natin yung definition of the word. Let's now go to the interpretation. Interpret natin. Alam na natin ngayon eh. So mag-interpret na natin. Nung sinabi ni Jesus na tetelestai, anong ibig sabihin? Sabi po doon, later knowing that all was completed, pakisabi po, fulfilled. Timingin po kayo kay Pastor Joey, nung nakabayubay si Jesus, it is interesting na ang iniisip pa ni Jesus yung fulfillment ng prophecy. Yan po ang napansin ko sa pag-aaral ko ng Bible. Nung nanaga si Peter at tinaga yung tenga nung isang alipin, sabi ni Jesus, hindi ba ako makakatawag ng patanyo ng angel sa langit? Masyadong concern po ni Jesus yung scriptures. Sapagkat ang magpapatotoo na siya yung Messiah, ang scriptures na napulpilled sa kanya yun. Kaya nung sinabi ni Jesus na what is fulfilled dito, the scriptures. Tingnan niyo po kung may pagkakataon po kayo, kuhanan niyo ng picture, isa-isa niyong basahin sa bahay niyo. Iba naman, kuhanan na po, nilalagay sa Facebook. Ewan po kung binabasa. Baka kinuhanan lang, pero basahin niyo naman. Lahat po ng scripture sa krus, kasi po ang daming scriptures almost 300 po yung prophecy. Sa krus po, ang dami nangyari. Ito po yung mga na-fulfill. Baka hindi nyo napansin. Isa-isahin ko po. 1. The betrayal by a friend. Siya po ba ay binitray ng isang kaibigan? Fulfill. Check. Pangalawa, basa po. Siya ba'y iniwanan ng mga lahat ng alagad? Yes. Yes, mamaya topic natin yan sa prayer meeting. Pag-uusapan natin mamaya yan. 3. The false. He was falsely accused. Lahat ng mga sinasabi nila patungkol kay Jesus, puro akusasyon. Ayaw daw pagbayarin ng buwis. Si Jesus nga nasabi, di ba? Ibigay sa Caesar ang sa Caesar, ibigay ang sa Diyos. Tama po ba? Ina-accuse siya lahat. Puro akusasyon, paratang. Wala namang napatunayan.
Kung ano-ano sinasabi nila, maging si Pilato, sabi ni Pilato, wala ko nakitang ginawa niyang masama. Yung hindi niya pagkibo, habang siya ay kinakausap, minsan lang po siya kumibo. Tingin po kayo. Alam niyo kung kailan? Nung sinabi sa kanya na, pinasusumpa kita sa pangalan ng Diyos, doon sumagot na siya. Sabi niya, oo, babalik ako kasama ng mga anghel. Kasi under oath na po siya, kailangan niya sumagot, pero hindi sumasagot. Ano pa po ang na-fulfill kay Jesus Christ? Being proven guiltless. Wala po siyang kasalanan. Pinrophesy po yan eh. Wala siyang sin na nagawa, na nakumit. And yet, bakit siya mamamatay? Yun nga eh. Ang walang kasalanan ay mamamatay para sa iyo. I hope you're learning something. Next, fulfill prophecy. Being included with sinners. Wow, ang bigat nito. Namatay siya, nakagitna pa sa dalawang magnanakaw. Sa mata ng ordinaryong tao, siya ang promotor. Nakagitna ka pa eh. Dalawang magnanakaw na kusakal, nakagitna ka. Anong interpretasyon ng mga tao? Yan ang mastermind yung nasa gitna. The interpretation. And they taught, pero sa scriptures talagang mamamatay siya kasama ng masasama eh. Na-fulfill kay Jesus Christ. Next, being crucified. Pinopesay po yan eh. 700 years bago mangyari, bubutasin ng kamay at paa. Prophesy po yan. Next, mockery of the spectators. Yung pinabababae sa, bumaba ka dyan! Kung ikaw ang Kristo, bumaba ka dyan! Ligtas ka. Prophecy po yun eh. Lalaitin siya ng lahat. Lahat ng mga tao. Tingin po kayo kay Pastor Joey. Sa palagay niyo, kayang bumaba ni Jesus sa krus? Oo. What do you think? Pamalahong kausap. Ayaw niya sumagot eh. Kaya nga niyang bumangon mula sa libingan eh. Pag bumaba sa krus, hindi niya kaya. Pero kung bumaba po siya, may kaligtasan po ba tayo? Wala. Wala tayong salvation. He was insulted. Natanasan na mo ba yung insulted? Laitin? Pagsalitaan ng masakit? Haratangan? Lahat ang uban ng iyon, natiis nyo? Hindi man lang kayo nagalit? Nag-pray pa kayo, Lord, pagpalain mo itong umiinsulto sa akin. At sinabi, kaya ganun sinabi, Lord, ibalik mo sa kanya nang higit yung ginawa niya sa akin. Stress. But Jesus Christ, yung kanyang response, yes, He is the Son of God. Mahirap ni paliwanag. It's really hard to understand. It's really hard to explain. Kasi normal po tayo, pag tayo ay nasaktan, gaganti kayo, nasaktan ka kasi. Yun nga na tinitingang kayo, nabusinahan ka, mas matindi yung busina mo, kinap ka lang eh. Kita nyo nga, nilampasan lang sa, nag-overtake lang, binaril. Nagselos lang, pinapatay yung asawa. Nasa news isang araw, di ba? Nagselos lang sa asawa, pinapatay yung asawa, pati anak, kumahay. Pinapanood ko, sabi ko, Lord, pinito na ba kami kasama? Pinito na ba kami kasama, Panginoon? This is... Click po natin next. Pusin mo na po. The mockery, the taunt of non-deliverance. Ayun, sinasabi sa kanya, niligtas mo yung iba! Ligtas mo rin yung sarili mo! Maniniwala kaming ikaw, Messiah! Next. Pinagsugalan yung kanyang damit, hinubaran siya, tumingin po kayo. Alam niyo bang nakahubad siya talaga nung ipako? Walang damit. Nung pinag-aaralan ko po yan sa scriptures, shame. Talagang ibibilad ka sa kahihiyan. Ako po nung hindi ako born again, wala akong damit. Naglalakad ako ng utupad sa kalsada because of drugs. Huwag niyo ako tingnan ng ikan, dati ho yun. 37 years ago, nag-now ako. But you know, si Jesus Christ was crucified, humiliated. Talagang, hindi naman siya ipinako doon sa sulok na walang makakakita eh. Sa panahon ng napakadaming pupunta sa Jerusalem, doon siya ipinayubay. At doon sa mataas na tuktok na lahat ng tao makikita siya. Hindi po siya namatay sa isang gilid. Sa isang sulok na walang makakakita.
Alam ng lahat. Kaya nung nagpipreach si Peter sa Book of Pentecost, sabi niya, alam niyo lahat nangyari sa Jerusalem. Alam niyo kung paano pinatay si Jesus, siya na author of life. Everybody was aware that there is Jesus. May isang Jesus na namatay at pinahirap. Historicity of Jesus Christ po yan. Next, napit na po akong matapos. The prayer for His enemies. Nangyari ho ba yan? Alam niyo po yung unang word ni Jesus sa krus ay prayer. Father, it's a prayer. Forgive them, for they do not know what they're doing. Nag-pray siya. Hindi po madaling gawin. Kailan ho kayo huling nag-pray sa kaaway niyo? Sa nakasakit sa inyo? I don't know, when was the last time yama, no? Woo! Next. Being forsaken by God. Psalms 22 verse 1 ho yan. Kinote ni Jesus eh. Pakita natin Psalms 22 verse 1. Hindi ko na pinakikita yung verse, nilalagay ko naman eh. Pakita lang natin ito. My God, why have you forsaken me? Pinakamahirap na i-forsake. Yung dumadaing kayong walang nakikinig sa'yo, naranasan na ba niya yan? Yung ang feeling mo, walang nakakaalam ng nararamdaman mo. And wala namang concern sa nararamdaman ko eh. Who knows? Next. Yielded His Spirit. Ang ordinary prayer ng bata, bago matulog, into thy hands I commit my spirit. Ordinary prayer po yan ng isang bata. Lumalaki ang bata. Prayer din ho yan. Not just a word, but a prayer. Next. The bone's not broken. Kasi normally ho, pag hindi pa patay, para mamatay, babaliin yung tuhod. Sa bibigay, patay. Si Jesus Christ, pagtapat po nila, tinitingnan nila kung patay. Sinaksak po yung tagiliran dito ng sibat. At nung tumulo po yung dugo at tubig, alam na nilang patay. Expert po sila sa pagpatay eh. Kaya yung teaching ng mga medicine na si Jesus hindi namatay, sinamaan lang daw ng katawan sa krus. At tapos inilagay sa kuweba. Pagkalipas ng 3 araw, lumakas ulit, nabuhay, kasi nagpunta sa India at nag-asawa. Teaching mo nila yun eh. Teaching nila yan. Kaya hindi sila naniniwalang si Jesus ay namatay. Eh sabi ko, si Jesus ba? Sinabi niyang siya ay namatay? Bakit hindi mo basahin ng Bible? Revelation 1 verse 8. Ako'y namatay at ngayon buhay. I am the Alpha and the Omega. Anong ebidensya na namatay si Jesus? Eh, tumulo po yung dugo at tubig eh. Ang sabi ng mga doktor, nung sasakay ng kanyang tagiliran na tumulo yung dugo at tubig, ang ebidensya, tumingin po kayo mabuti, sumabog ang puso ni Jesus. Yan po ang sinasabi ng mga scholars. Eh, ipasang ba naman sa iyo yung kasalanan ng mundo eh? Ikaw nga eh, konting sama lang ng loob eh. Konting pagod lang at pag-aalala eh. Bigat na bigat ka, di ba? Si Jesus Christ, buong kasalanan ng mundo, lahat ng katampalasan, kasamaan, kahalayan, pagmumura, lahat ng maruruming ginawa natin, pinasal sa Kanya na walang kasalanan. Namatay po siya na nalulumbay. He was literally broken. At nangyari po yun eh. Bakit? Kasi kailangan mag-fulfill ng prophecy. Now, let me move on to number 2 point. Pangalawang puntos ko. I'm almost there. What is fulfilled? 2. What is accomplished? Pakisabi ko, accomplish. Sinasabi kasi natin sa text, accomplish eh. Pakisabi ko, the work of the Father. Alam po ni Jesus na binigyan siya ng Amang Diyos ng isang misyon at iyon ang tubusin tayo. Doon po sa John 4:34, sabi ni Jesus, my meat is to do the will of my Father who sent me. Ikadugtong, and to finish His, pakisabi ko, to finish His, mukhang alabong kausap. Pakipakita natin, John 4:34. To finish His, pakisabi, work. Sa theology, may tinatawag po na atonement. Pag sinabing atonement, referring to the work of Christ. Iniatang ng Amang Diyos sa balikat ni Jesus ang pinakamabigat na misyon. Anong misyon? Ang tubusin ng makasalanan tao. Alam ni Jesus Christ, nung magkatawang tao siya, nakaatang sa balikat niya yun. Kaya lagi niyang iniisip to finish His work. Sabi niya, my meat
is to do the will of my Father who sent me. Not just to do the will, but to finish His work. Kaya nung nakabayubay si Jesus, sinasabi niya sa Father, it is finished. Ama, yung assignment na binigay mo sa akin, Ama, yung binigay mo sa akin assignment, natapos ko na po. It is finished. Tetelestai. Tayo po isang araw, matatapos po ang buhay natin. Masarap po sana masasabi natin sa Diyos yun. Panginoon, natapos ko na po yung assignment ko. Ready na po akong umuwi sa langit. Hindi po tayo nabubuhay dito para magbakasyon at magpasaya. May mga assignment po tayo rito. Are you here with me? Hindi ka narito para lang kumita ng pera. Hindi ka narito for anything. Magkaroon ng magandang bahay, magandang sasakyan. Wala akong problema yan. Okay po yun. Pero naitanong mo ba, ano nga bang assignment ko sa daigdig? Bakit ba? Andito lang ba ako para kumuha ng isang espasyo? Makadagdag ako sa hihigop ng hangin sa mundo? Hindi mo ba naisip na may mas magandang assignment ang Diyos sa'yo? May mas layunin ng Lord sa buhay mo. And at the end of the day, ako po'y haharap din sa Diyos. At sasabihin ko sa Panginoon, Lord, nagawa ko yung assignment mo. Natapos ko. Your life is not an accident. Kaya ang sabi ni Pastor Maxwell, Rick Warren, life is an assignment. May assignment ka. Can you imagine na buhay ka ng 75 taon? Wow! Yung iba nga hindi inaabot ng 20 eh. Ikaw 75? At tanong ko, anong ginagawa mo? Sa binigay ng Diyos na buhay, taon, lakas. Anong ginawa mo sa lakas, talino, impluensya at galing na ibinigay ng Diyos sa'yo? Masarap po, at the end of the day, sasabihin mo, Lord, nawa ko po yung assignment ko. It speaks of service, assignment, and work. Completed na po niya. Last na po ito, bago po ako mag-end. What is faith? The price of our redemption. Pagkasabi po, redemption. Alam niyo po, ang word na to, merchant po yan eh. Tetelestai, pag pinag-aralan niyo po yan, ang dali lang naman, i-google niyo eh. Yan po eh, pag may transaction po ang dalawang tao, nagbabayaran ng utang. Pag nakabayad na po yung may utang, sasabihin ng may utang, tetelestai. Tapos ko na yung obligasyon ko. Si Jesus Christ, nung mamatay sa krus ng Kalbaryo, tinapos na po niya lahat ng dapat bayaran. Pakisabi po, say Amen. Binayaran ni Jesus lahat ng dapat bayaran. Kanina binasa ko po yung John 1:29. Tingnan niyo po ngayon 1 Peter chapter 1, 18 to 19. Pastor Joey, kung nabayaran na ni Jesus, ano ang pinambayad? Ito po ang pinambayad. Kayo po ang bumasa. For you know that it was not with such as silver or, tingin po kayo, sa transaction po, sa panahon natin, sa panahon nila, ginto at pilak ang binabayad. Kasi yun yung pambayad eh. Pero dito sa salvation, hindi po ang binayad ni Jesus, hindi ginto. Kahit nga lahat ng ginto ng mundo, ibayad mo, hindi sapat sa kaluluwa mo para mapatawad eh. Are you listening? Kahit lahat ng pilak ng mundo, ipunin mo at sabihin mo, ito ang kabayaran ng kaluluwa ko. Hindi po niya mababayaran yun. Sapagkat ang kaluluwa mo, walang katumbas na pera. Makinig po kayong mabuti. Walang katumbas na pera ng isang kaluluwa. Bakit sinabi ni Jesus, what profit a man if he gains the whole world and lost his own soul to hell? Anong mapapala mo maging iyong mundo? Kahit ikaw ang may-ari ng buong Amerika, kahit iyo yun. Hindi ko pwede sabihin sa Diyos, Panginoon, yung buong Amerika, binabayad ko para sa aking kaluluwa. Hindi po. Ano pong pinambayad ng Panginoon? Ito po, basa po tayo. But with the, tingnan niyo po, precious. Napaka-precious. Bakit ginamit yung word na precious? Rare. Kakaibang dugo. Dugo po ng Diyos yun eh. Dugo ng anak ng Diyos. Dugo na walang nananalaytay na kasalanan kahit minsan. Yun lamang dugo na maaaring tingnan niyo po sa lumang tipan, ang daming dugo, drum-drum na dugo. Recorded sa Bible, walang nakapaghugas ng kasalanan. Subalit na nga Jesus na ito'y mamatay at itigis ang kanyang dugo. Yung dugong yun na walang bahay dungis kasalanan. Kaya po tayo, eto ngayon, tumingin po kayo.
Lahat tayo rito, pag sinabi mo, Panginoon, linisin mo ako ng iyong mapulang dugo, lahat ng iyong kasalanan ay mapapawi. Mahuhugasan ka na. Ganun yung power ng dugo ni Jesus. Totoo yun, Pastor. Tingnan niyo po, 1 John 1:9. Simulan niyo sa verse 7. Sabi ng talatang yun, just give me 10 more minutes. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. And His Son from, pakisigaw po, from, pakisigaw po, wow, di po ba kayo natutuwa? Sa umagang ito, lahat ng ating kasalanan ay kayang hugasan at linisin ng makapangyarihang dugo na itinigis ng Panginoon sa Diyos. Gusto ko po kayong marinig na sumigaw na namin at tumalakpak ng malakas. Say amen. Oh my God. And one day, you will enter heaven. I will enter heaven. At ang unang-una niyong maaalala, tumingin po kayo, ay dahil itinigis ni Jesus ang kanyang dugo para sa iyo. Kung walang dugong itinigis, you will never enter heaven. Kaya ang kanta sa langit worthy is the Lamb seated on the throne. You crown me now with you reign. Hi. Gusto ko bang tumingin kayong mabuti kay Pastor Joey? Alam niyo po, sa langit, patuloy at patuloy na inaawit ang patungkol sa dugo ni Jesus. Revelation chapter 5, 9 and 10. They keep on singing in heaven ang theme song sa langit. Ang nangyari sa krus ng Kalbaryo 2,000 taon na ang nakaraan. They keep singing about the blood. They keep singing about the cross, and they sing a new song. You are worthy to take the scroll, to open its seals, because you were. Ayan o, sinamatan ng loob, ng katawan. Ayan o, slain. Sa langit, recorded si Jesus ay namatay. And with your blood, you purchase man to God. Ano ang pinagbayad ng Diyos? Alam niyo ba yung kinikwento ko patungkol doon sa saranggola many years ago? Kinikwento ko sa inyo. Pag pinalilipat ng bata yung saranggola. Ang lahat ay tuwang-tuwa, ang tayog, nalagot po yung pisi. At lungkot na lungkot yung bata. And one day, nagpunta siya sa kabilang baryo. Fiesta! Nakita niya, binibenta yung kanyang saranggola at nagmamadali siyang lumapit at sinabi sa tindera, akin po yan! Sabi, taro na. May nagbenta niyan sa akin, anak. Gusto mong mabalik sa'yo to? Kung talaga sa'yo to bayaran mo. Sabi ng bata, ha? Kailangan kong bayaran? Akin nga yan eh. Sabi ng bata, sige po, uuwi po ako. Huwag na huwag nang ibibenta. Akin po yan. At umuwi yung bata sa kabilang barangay. Pagkalipas ng ilang oras, sumihingal yung bata, dala-dala yung kanyang pera na naiipon. At sabi niya, Ale, eto na yung bayad sa saranggolang akin. At inabot sa kanya, at ang bata ay umiiyak, naglalakad sa tabi ng dalampasigan, at ang sabi niya, aking saranggola. Aking saranggola. Nung una, giniwa kita. Tapos nakaalagwa ka. Ngayon naman, para mabalik ka ng aking saranggola, kailangan ko pang bayaran ka. Yan po ang kaligtasan. Ang tao ay nilalang ng Diyos. Originally, ang tao ay pag-aari ng Diyos. Ikaw ay sa Diyos. Pero namatay, nalayo ka sa kasalanan. At para lang mabalik tayo sa Diyos, kailangan pa niya tayong bayaran. Ang sabi ng 1 Corinthians, the Lord is whispering 1 Corinthians 1:16, verses 19 to 20. Lahat po ng babalikan natin ito nila. Tayo po'y tinubos ng dugo ni Jesus Christ. 1 Corinthians 1.
1 Corinthians chapter 6, 19 to 20. I don't like to miss that. The Spirit whispering into my spirit. But you know that your body is the temple of the Holy Ghost, who is in you, whom you have received from God. You are not your own. Pakisabi sa katabi mo, you are not your own. Pakisabi sa katabi mo, you are not your own. Yung katawang yan, yung buhay mong yan, hindi sa'yo yan eh. Tanggapin mong Panginoon at tubusin ka. Anong sabi ng 20? You were bought at a... See? You are bought at a price. Bawat isa pong hinugasan ng dugo ni Jesus, napakataas ng presyo. Kaya po patuloy sa langit, hindi magtatapos yung awit na worthy is the Lamb seated on the throne. Whoa! The Spirit of God is touching the four walls. You are high and lifted up. Who is Jesus? The darling of heaven, crucified. Dapat po ba ang Panginoong Jesus sa malakpak natin ngayong umaga? Oh, let me in. Oh, thank you, Lord. I sense the Spirit touching the price of redemption. It is finished. Let me in. Anong ebidensya mo, Pastor Joey? Natapos na ba? Tatlong bagay. 3 things. The veil was torn into 2. Alam na alam ng lahat ng Hudyo. Nang mamatay si Jesus Christ, may tinatawag kong Calvary Miracles. Sana isang topic yan. Matthew 27:51. Nang mamatay si Jesus, it is not an accident when He shouted to the sky. Sabi po, that the moment the curtain of the temple was torn into 2. From top, pakisabi po, top to bottom. Hindi po from bottom to top. Kasi kung iyan, tao, pag pinunit yan dito sa ibaba, walang pupunit doon. Eh, ang taas. Sorry po, ang taas-taas po niyan. 300 people ang nagbuhat niyan para maikabit. Ganun kabigat. Yan po ay 60 by 30 feet. 60 feet by 30. Ganun kalaki po eh. Walang nakakapunta sa most holy place. Walang nakakakita nun. Ang pumapasok lang doon once a year, patalikod pa, yung high priest. May talikala pa at ibibisik yung dugo. Ba't nang mamatay si Jesus, biglang nabuksan? Ano po? Bakit? Pinakikita ng Diyos may bago ng order. Ang tao po ngayon, pwede nang lumapit sa Diyos, matanggap at makatanggap ng kaligtasan dahil namatay si Jesus. I wanna hear an amen. Pangalawa po, bakit nabuksan, Pastor Joey? Tapos na po ang sacerdotalism. Tapos na po yung panahon na kailangan ng priest. Kaya hindi na po tayo naghahandog eh. Hindi na natin kailangan ng priest na mamamagitan sa atin. Mayroon lang isang tagapagamagitan sa Diyos at sa tao, si Jesus Christ. 1 Timothy 2, verse 5. There is only one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Hindi na tayo naghahandog ng dugo. Ang inihahandog natin ay ang ating buhay. Say amen! Romans 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that to present your bodies as a living sacrifice. Anong inihahandog natin dito? Ang inihahandog natin ay ang ating buhay. Naghahandog tayo ng spiritual sacrifices sa ating mga pasasalamat. Pwede po bang itaas ang inyong kamay? Paghandog nga po kayo ng inyong pasasalamat sa pagliligtas ng Panginoon. Offer your praises, your thanksgiving. Bago po ako magtapos, babahan niyo po yan. Pangalawa, kasi po ito, theological po ito eh. Eh medyo mahirap i-present. Pasensya na kayo sa akin. Christ was resurrected. Anong ebidensyang natapos? Kung si Jesus po ay hindi muling nabuhay, ibig sabihin, God is not satisfied.
Yung nabuhay si Jesus at muling nabuhay at umupo sa kanan ng Ama yung pangatlo. Tumingin po kayo kay Pastor Joey. Ang alam lang natin, resurrection. Hindi po resurrection lang sa Bible. Pakisabi po resurrection, pakisabi po ascension, pakisabi po glorification, pakisabi po exaltation. Minsan ang pinag-uusapan ng resurrection, hindi lang naman nabuhay si Jesus eh. Umakyat siya sa langit. He was glorified. Siya'y nakaupo sa kanan ng Ama. Binigyan siya ng mataas ng pangalan. He was glorified. Kaya ang pangalan ni Jesus ay pinakamataas sa lahat ng pangalan. Binigyan siya ng mataas sa lahat ng pangalan na dapat lahat ng tuday lulod sa pangalan ni Jesus. Hindi lang siya nabuhay. Siya'y umakyat sa langit. Sa katunayan, hinihintay natin siyang bumalik. Say amen. Sa katunayan, hinihintay natin yung ating blessed hope na ang Jesus niya ito isang araw ay babalik. At kung tayo ay papalarin, baka hindi na tayo mamatay, ano? Kukuhanin na tayo sa rapture. Say amen. Yun po ang prayer ko, sabi ko, Lord, kung pwede, ayoko nang mamatay. Gusto ko sa rapture. Kung pwede lang. I don't know kung pakikinggan ng Diyos yung prayer ko. Who knows, sa may place na mag-rapture. Kidding aside. But the point is, that is my hope. That is your hope. Wow. Minsan, nakakasakit ng damdamin. May mga tao, sinasabi nila, hindi natapos. Dagdagan. Mali. Example po. Naniyo ba yung Mona Lisa na pininta ni? Galing niya naman. Pwede, andun po sa Paris yun eh. Pwede ba naman pagpunta ko sa Paris, may dala kang pampinta at sabihin mo, excuse me, pwede bang dagdagan ko yan? Kulang eh. Masterpiece yun eh. 200 taon na ang nakaraan. Masterpiece yun, dadagdagan mo. Insulto yun. Are you listening? Tumingin po kayo, 2,000 taon na ang nakaraan. Tinapos na ni Jesus ang kaligtasan. Wala kang idadagdag. Anong conclusion? Ito po. Ang gagawin mo na lamang ay tanggapin o i-reject. Nasa iyo po yun. Because it is a gift. It's up to you. Will you receive it? Will you reject it? Nasa iyo po yan. Sa mga bisita namin dito, nasa iyo yan eh. Kikilalanin ko bang sapat na ang ginawa ni Jesus? O sasabihin ko, I just reject it. Si John Wesley, isang gabi po, sa kanyang paglalakad, siya po yung na-hold up. Kaya pastor lang naman siya. Akala, marami siyang dalang bag, eh, hindi alam, mga Bibles yung laman. So, nung binigay niya yung wallet niya, sumama pa yung loob ng hold upper at walang lamang pera. At nang siya umaalis na, sabi ng pastor, John Wesley, Sandali! Sandali! Kung sakaling dumating ang isang araw at maisip mong mali yung ginagawa mo, tandaan mo, sapat ang dugo ni Jesus para mapatawad ka. At tumakbo na po yung hold upper. Lumipas ang maraming taon. Sa isang service ni John Wesley, may isang mayamang lalaki na lumapit sa kanya at sinabi niyo, nakikilala niyo ba ako, pastor? I don't know. Ako po yung hold upper many years ago na sinabihan niyo, utang na loob ko sa inyo, ang buhay ko na nabago. Utang na loob sa inyo, ang buhay kong ito. Sabi po ni John Wesley, hindi mo utang na loob sa akin. Utang na loob mo kay Jesus. Kung hindi niya itinigis ang kanyang dugo, wala kang kapatawaran. Tumayo ba tayong lahat? Bibigyan ko po kayo ng pagkakataong i-express ang pasasalamat niyo sa Diyos. Pwede po kayong pumalakpak. Pwede po kayong magtaas na kamay. Thank you for the cross, Lord. Bearing all my sin and shame. Pakitaas ko kamay. Thank you for this love, Lord.
Jesus. Darling of heaven crucified. Pakitaas mo ang kamay. Bibigyan ko po kayo ng ilang saglit na itaas ang kamay po ninyo. Express niyo po ang pagmamahal niyo sa Panginoon at pagkapasalamat the way you wanted to. Kung hindi ka pa nahugasan ng dugo ng Panginoon, sabihin niyo lang, linisin niyo ako ng iyong dugo. Panginoon, patawarin mo po ako. Kung hindi mo pa siya tinanggap na Panginoon na tagapagligtas, lumapit ka sa Kanya, sabihin mo, Panginoon, patawad. Panginoon, linisin mo ako. Panginoon Jesus, ikaw lang aking Panginoon. Ikaw ang aking tagapagligtas. Pumasok ka sa aking puso, mag-ari ka sa aking buhay. Maglilingkod ako sa iyo. The Spirit of God is touching the place. I wish I could end because we do have our program. Ano nga ba ang pwede kong iganti sa Panginoon? Today, in this service, hihiling ko po sa inyo to offer your best worship to Him today. And I'm forever grateful. Tell Him. And I'm forever grateful. Tell Him. Lord Jesus, I'm forever grateful for that cross. I'm forever grateful to you. We pray humanity. You did not wait for me to cry out. But you let me hear. Pakitaas mo kamay, I've been surrendered. And I'm forever grateful to you. My Jesus, I'm forever grateful. Let the people of God be heard everywhere. Tell Him that I'm full. I am forever grateful to you. Ito na po ako niyo. The people of God, I'm before. Lift your hands and hearts in adoration. To you, let your king Today, gusto ko pong sabihin sa inyo, lahat ng tinanggap si Jesus at nahugasan ng kanyang dugo, you are forgiven, you are saved, we are saved, we are saved by God's grace. Magandang tanghali po. Malakas na palakpakan.
lang po. God bless you.